Si Lina's POV. Malungkot ako nakatanaw sa payapang karagatan simula nung nalaman ko na nagdadalang tao ako, lalong dumoble ang bigat na naramdaman ng puso ko. Hindi ko alam kung handa na ba talaga akong maging ina. Hindi ko alam kung kaya ko rin bang panindigan tong pagbubuntis ko. Hindi pa ako ready pero kailangan kong ihanda ang sarili ko. So, totoo ngang naririnig ko. Nandito ka nga. Wala sa sariling kaagad ako napalingon ng marinig kong familiar na boses na yon at hindi ako makapaniwalang sumalubong sa paningin ko si Alina. Yes, si Alina. Anong ginagawa niya sa islang ito? Alina, mahina akong tanong sa kanya. Napansin ko ang laki na ng pinagbago niya. Hindi na siyang dating Alinang kilala ko. Nandito ka lang pala kung saan-saan ka pa hinahanap ng mga magulang mo. Anong ginagawa mo dito? Seryoso niyang tanong sa akin. Nakikita ko sa mga mata niya ang galit para sa akin na siyang lalo nagbigay sa akin ng matinding kalungkutan. Bakit hindi mo tanungin ng daddy mo kung anong ginagawa ko dito? Seryoso kong sagot sa kanya. Kaagad ko namang narinig ang peke niyang pagtawa. So, totoo ngang nabalitaan ko na si daddy ang kasama mo dito sa loob ng mahigit 2 buwan? Well, hindi ko akalain na may tinatago ka rin palang kalandian. Imagine, pati si dad, nagawa mong akitin? Seryoso niyang bigkas. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Hindi totoo yan. Hindi ko siya inakit. Seryoso kong sagot. Hindi kayang tanggapin ng pride kong katagang binitawan niya dahil masakit iyon. Sobrang sakit dahil kahit kailan, hindi ako nag-umpisa nito kung hindi ang ama niya. Oh really? Hindi ako maniniwala. Kilala kita, Selena. Isa kang walang kwenta at spoiled brat na babae at lahat ng gusto mo'y nakukuha mo sa kahit na anong paraan. Seryoso niyang sagot sa akin. Yes, maaaring isa nga akong spoiled brat at walang kwentang babae. Pero maniwala ka man sa akin or hindi, labis kong pinagsisisihan yun, Alina. Alam ko marami akong pagkakamaling nagawa sa'yo at hindi ako maasang mapapatawad mo ko. Pwede mo kong kamuhian hanggat gusto mo dahil deserve ko yun. Pero maniwala ka sa akin, nagsisisi na ako. Seryoso kong sagot sa kanya. Napansin kong kaagad namang napataas ang kilay niya at halata niyang talagang hindi siya naniniwala sa sinasabi ko. Sa akala mo ba maniniwala ako sa mga sinasabi mo ngayon? No, isa kang sinungaling na babae at kahit napagbali-balik ta rin man ang mundo, hindi kita mapapatawad sa lahat ng mga kasalanan na nagawa mo sa akin. Seryoso niyang bigkas. Hindi ako nakaimik hanggang sa namalayan ko na lang ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Handa akong lumuhod sa harapan mo para ipakita ko sa iyong sinseridad ko, Alina. Alam kong walang halagang salitang sorry mula sa akin pero sasabihin ko pa rin ngayon. Sorry sa lahat-lahat, mahina akong sambit. Kung talagang nagsisisi ka sa mga nangyari noon or kung talagang nagbago ka na, umalis ka na sa islang ito. Kahit sa panaginip, hindi ko inakalang papatulang ka ni Dad at ayaw ko nang maulit pang kung ano man ang namagitan sa inyong dalawa. Seryoso niyang sagot sa akin. Yan bang dahilan mo kaya ka nandito? Don't worry, wala akong balak na isiksik ang sarili ko sa ama mo. Hindi ko rin naman ginusto na mapunta dito eh. Mahina akong sambit. So, sinasabi mo ba sa akin ngayon na pinilit ka lang ni Daddy? Sa anong kadahilanan? Dahil hiniwalayan ka ni George kaya si Dad naman ang tinatarget mo? Ayos ka din eh. Nanguuyam ang boses na bigkas niya na parang patalim na lalong sumugat sa puso ko. Walang kinalaman si George dito kaya wag na natin siyang isali sa pag-uusap natin. Mapait kong bigkas. Ayaw ko na mag-isip ng kung ano-ano pa man. Isa si George sa dahilan kaya nandito ako ngayon sa ganitong sitwasyon pero masyado na akong pagod para magtanim ng galit sa kapwa. Oh really? Ang galing mo talaga. Sobrang galing mo talaga, Selena. Nainis na bigkas niya. Napansin kong nakakuyom na rin ang kamao niya na para bang pinipigilan niya sarili niya na saktan ako. Wala nang dahilan para magpaliwanag sa'yo, Alina. Alam ko rin naman na lahat ng sasabihin ko, hindi mo papaniwalaan, kaya ano pang reason para magsalita ako ngayon, hindi ba? Seryosong bigkas ko. Pakisabi na lang sa daddy mo na maraming salamat sa lahat-lahat. Asahan niyang iiwasan ko ng muling mag-cruise ang landas natin. Mahina akong sambit bago ko siya dahan-dahang tinalikuran. Oops! Saan ka pupunta? Akala ko ba kaya mong lumuhod sa harapan ko para lang maipakita mo sa akin na nagsisisi ka?
Gawin mo na, wag yung puro kasatsat. Pero kulang naman pala sa gawa. Narinig ko bigkas niya kaya natigil ako sa paghakbang. Gulat ako na palingon sa kanya at mabilis naman siyang naglakad palapit sa akin. Luhod! Lumuhod ka kung talagang nagsisisi ka sa lahat ng mga nagawa mo kasalanan sa akin. Seryoso niyang bigkas habang nanilisik ang mga matang nakatitig sa akin. Kung talagang nagsisisi ka sa lahat ng mga kasalanang nagawa mo sa akin, lumuhod ka. Ipakita mo sa akin ang pagsisisi mo, Selena. Pautos na bigkas ni Alina sabay halokip-kip. Malungkot akong napangiti habang titig na titig ako sa kanya. Tuluyan na nga siyang nagbago. Nakakalungkot isipin na hindi ko na nakikita sa kanya ang dating Alina. Siguro nga laki na naging ambag ko sa pagbabago ng ugali niya. Kaya kasalanan ko rin talaga. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Para kahit papaano, lumuwag-luwag ang nararamdaman ng puso ko. Nakayuko akong dahan-dahang nag-bend. Hanggang sa tuluyan na akong lumuhod sa harapan niya. Nakayuko ako dahil ayaw ko makitang reaksyon ng mukha niya. Dahil tsaka ko pinagtatawanan niya lang ako ngayon. Alina, sorry. Kasalanan kong lahat-lahat kaya sana mapatawad mo ako. Mahina kong sambit. Kung sakaling bigyan ako ng pagkakataon ni Lord na may balikang nakaraan, mas pipiliin ko na talagang maging mabait na tao at maging patas sa kapwa. Pero nangyari ng lahat at nagkasala na ako kung ano man ang mga nangyari noon. Alam kong hindi na may babalik ang lahat. Alam mo bang sagad hanggang langit ang galit ko sa'yo? Ikaw ang isa sa mga dahilan ng pagdurusa ko noon, Selena. Kasalanan mo kung bakit ako nagkaganito, kaya huwag mo kong sisisihin kung bakit ko ito nagawa ngayon. Seryoso niyang bigkas. I know, at sanang pagluhod kong ito sa'yo ay magbigay sa'yo ng kasiyahan. Wala na akong dapat na ipagmalaki sa'yo habang buhay kong pagsisisihan ang mga pagkakamali na nagawa ko. Mahina akong sambit. Alam mo, hindi ko akalain na isa ka palang malaking uto-uto eh. Ano kayang maramdaman ng magulang mo nang anak nila'y nagawang lumuhod sa ibang tao? Matutuwa kaya sila o magagalit din sa akin? Seryoso ang bigkas niya. Wala sa sariling napaangat ako ng tingin at kaagad na sumalubong sa akin ang seryoso mukha ni Alina. Tsak na magiging proud sila sa akin dahil nagawa ko magbago. Mahina kong sambit at muling nag-iwas ang tingin sa kanya. Nang maramdaman kong papatak na naman ang luha sa aking mga mata. Anong nangyayari dito? Nasa ganun kaming pag-uusap ni Alina nang marinig kong familiar at seryosong boses. Napabaling ang tingin ko sa naturang boses at hindi ko malaman kung matutuwa ba ako nang muli siyang nakita pero sa huli mas pinili ko na lang ang dead mahinang lahat. Si George at Damon lang naman ang naglalakad palapit sa amin. Hindi ko na mapigilan palalong maluha nang ma-realize kong naniisa sa kanila. Alam kong wala man lang kakampi sa akin. Anong ibig sabihin nito? Alina, ano to? Kailan ka pa natutong gawin ng mga bagay na to sa kapwa mo? Narinig kong sambit ni Damon. Tuluyan na siyang nakalapit sa amin at mga hawakan niya ako kaya lang. Naging maagap ako na tabigin ang kamay niya. Dad, ginusto niya yan at hindi ko siya pinilit. Gusto niyang ipakita ang pagsisisi niya kaya naman sino ba naman ako para pigilan siya? Angal naman ni Alina. Selena, anong ginagawa mo? Tumayo ka dyan. Imbis na sagutin ni Damon ang naging sagot ng kanyang anak, sa akin naman bumaling ang tingin niya. Sunod-sunod akong umiling dahil wala akong balak na sundin siya. Luluhod ako hanggat gusto ko at hindi ako tatayo hanggat hindi ako napapagod. Gusto kong ipakita kay Alina ang pagsisisi ko. Inumpisahan ko nang gawin ito kaya lulubos-lubusin ko na. Total, ito naman ang nais niya eh. Gusto niya akong nakikitang nahihirapan. At para sa kaligayahan niya, pipilitin kong lunukin ang pride ko para lang masunod ang nais niya. Selena, ano ba? Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Narinig kong sambit naman ni George. Mabilis din siyang naglakad palapit sa akin at tinawakan ako sa magkabilaan kong braso para pilitin na tumayo na pero mabilis akong napapiksi. Ano ba? Huwag niyo nga akong pakialaman. Paangil kong wika. Nalalabo ng mga mata ko dahil sa luha na pinipigilan ko ng muling pumatak. Ano ba? Hindi mo kailangang gawin yan. Ano bang nangyayari sa'yo? Ilang buwan lang tayong hindi nakita tapos nagkakaganyan ka na. Tumayo ka na dyan. Hindi mo kailangang gawin yan para lang ipakita sa lahat ang pagsisisi mo. Muling bigkas ni George pero parang walang narinig na muli kong itinuon ng paningin ko kay Alina. Sana masaya ka na sa nangyayari ngayon dahil masaya ko na nakakausap ka ngayon at makahingi ng tawad sa'yo. Seryosong bigkas ko. Natameme naman to habang kitang-kita kong pagkalito sa mga mata niya. Alam kong hindi mababayaran ng isang pagluhod lang ang lahat ng mga pagkakamali ko.
Pero asahan mo na habang buhay ko tong pagsisisihan. Muling bigas ko at naramdaman ko na lang ang mahigpit na paghawak ni Damon sa may bewang ko at buong pwersa niya na akong pinatayo. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Tumigil ka na, kung alam ko lang na itong sasalubong sa akin. Hindi na sana kita binalikan pa dito sa isla. Motoridad na bigkas ni Damon. Malungkot akong napangiti. Mabuti pa nga sigurong hindi mo na muna siya bumalik na isla habang nandito pa ako eh. Mas gustuin ko pa na nga sigurong hindi ko na siya makita pa habang buhay. Kesa naman paulit-ulit akong masasaktan. Ang galit para sa akin ni Alina ay sobrang bigat na para sa akin tapos dadagdagan pa ng galit ni Damon. Hindi ko alam kung saan pa ako lulugar. Hindi ko alam kung kaya ko bang panindigan ang mga nangyayari sa akin or kailangan ko na lang bang sumukot tapusin na ang lahat. Uwi na ako sa amin. Mahina kong bigkas habang hindi makatingin ng diretso kay Damon. Anong sabi mo? Seryoso niyang tanong sa akin. Yes, titigil na ako. Ititigil na natin to. Susundin ko ng nais mo na iwan ng islang ito. Mahina akong wika habang mabilis na bumitaw sa pagkakahawak niya at tumatras ng ilang hakbang palayo sa kanya. Napansin kong naguguluhan siyang napatitik sa akin. Hindi niya marahil inaasahan ng mga salitang lumabas sa bibig ko. Sa bagay, ang huling natatandaan ko ay halos nagmakaawa ako sa kanya na huwag niya akong iwan dito sa isla pero hindi siya nakinig. Now, ito na rin sigurong tamang pagkakataon para makapagpaalam ako sa kanya. Ito na rin sigurong tamang pagkakataon para palayain ko sarili ko mula sa kanya. Nagtagumpay na kayo para pahirapan ako, para ma-realize ko kung gaano kalaking pagkakamali na gawa ko sa inyo. Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon ko ngayon? Sobrang nahihirapan na ako. Sobrang nagsisisi na ako sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko. Kaya tama na, ititigil ko na at aalis na ako dito. Hindi ko na ipipilit pang gusto ko at magiging malaking lesson sa akin ang mga nangyari ngayon. Umiyak ko muling bigkas. Drama. Huwag kang maniwala dyan, Dad. Magaling lang talaga magdrama yan. Narinig ko sambit ni Alina, pero hindi ko na binigyang pansin pa yon. Alam ko naman na lahat ng mga katagang lumabas sa bibig ko ay mahirap para sa kanyang paniwalaan. Ano pa nga ba ang pwedeng gawin sa mga taong sarado ng puso at isipan? Wala na ako magagawa pa kung maniniwala man siya o hindi sa mga sinasabi ko ngayon. George, ilayo mo na muna si Alina dito. Hayaan niyo kami makapag-usap ni Selena. Narinig kong pautos na wika ni Damon kay George. Hindi na rin ako umimik pa, bagkos mas pinili ko na lang na maglakad palayo sa kanila. Napansin ko rin kasing ayaw pang pumayag ni Alina na maiwan kaming dalawa ng ama niya para makapag-usap. Kaya lang wala na rin naman itong nagawa pa dahil hinawakan na siya ni George at sinundan na rin naman ako ni Damon. Napahinto ako sa paghakbang at pasimpleng pinunasan ng luha sa aking mga mata bago ko siya hinarap. Gusto ko na umuwi sa amin, miss na miss ko ng mga magulang ko. Seryoso kong bigkas. Napansin ko kaagad tong napatiimbagang pero hindi ko na pinansin pa yon. Wala namang dahilan para panatili ako, di ba? Siguro naman sobra-sobrang kabayaran na sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko kay Alina ang mga nangyari sa akin ngayon. Uuwi na ako at iiwasan ko nang muling magkrus ang landas natin. Muli kong bigkas. Yes, maaring sobra-sobrang nasingil namin sa'yo at huwag kang mag-alala. Handa na akong bigyan ka ng compensation sa mga nangyari. Hindi mo naman kailangan pang magpakababa sa harap ni Alina eh. Galit lang siya sa'yo pero alam mo hindi siya ganong kasamang tao. Seryoso niyang bigkas. Wala na sa akin ang tungkol sa bagay na yon. Ang importante lang naman sa akin ngayon ay ang nakahingi ako ng tawad sa kanya. Patawarin niya man ako o hindi, ayos lang. Ang mahalaga sa akin magaan sa kalooban ko na lilisanin ng lugar na to. Sana lang talaga, pagkatapos nito hindi na muling magkukrus ang landas natin. Seryosong bigkas ko pero sa totoo lang, durug na durug ang puso ko. Ito ang huling pagkakataong makakausap ko siya. Buntis ako sa magiging anak naming dalawa pero kahit na anong mangyari, hindi ako aamin. Hindi ko sasabihin sa kanya dahil gusto ko nang ibaon sa limot ang lahat-lahat. Gusto ko magbagong buhay at kung sakaling masisilang kung batang nasa sinapupunan ko, sisiguraduhin ko hindi siya gagaya sa akin. Sisiguraduhin ko hindi siya lalaking spoiled brat, kagaya ko para hindi niya maranasan ng karma na naranasan ko ngayon. Yes, maaring nag-umpisa ang lahat sa pagitan naming dalawa ni Damon sa hindi katanggap-tanggap na mga pangyayari dahil pinwersa niya lang naman ako. Pero wala na akong balak pang isipin ang tungkol sa bagay na yon. Kahit si George, wala na rin akong balak pa na sumbatan siya sa ginawa niya sa akin. Isipin ko na lang na itong karma ko at kahit na karma ako, may isang anghel na nasa sinapupunan ko alam kong kahit kailan, hindi niya ako iiwan. Okay, mag-chopper ka na lang pabalik ng Manila.
Hindi kita maihahatid dahil marami na rin akong asikasuhin sa lugar na to. Malamig ang boses na bigkas ni Damon bago niya ako mabilis na tinalikuran. Naiwan naman ako, hindi na napigilan pang muling mapaiyak. Ganun din kadali para sa kanyang pakawalan ako. Hindi man lang siya nagtangkang pigilan ako. Siguro nga, habol niya lang talaga na sirain ang pagkababae ko. Siguro nga, hanggang dito na lang ang lahat-lahat. Isipin ko na lang na bayad na ako sa lahat ng utang ko sa kanila, lalo na kay Alina para makapamuhay na ako ng tahimik. Baby, patawarin mo ko. Pero mukhang isisilang kita dito sa mundo na walang makikilalang ama. Kahit na anong mangyari, hindi ako magsasalita kung sinong daddy mo. Ngayon pa lang humihingi na ako ng kapatawaran kung habang buhay na. Hindi ko mababanggit ang pangalan niya sa'yo. Mahina akong sambit habang hindi ko mapigilan ang muling mapahawak sa akin tiyan. Sa tuluyang paglisan ko sa isla, iba yung sakit ng kalooban na nakaukit sa puso ko. Katulad ng sinabi sa akin ni Damon, pinahatid niya lang ako sa chopper at pagdating ng Manila, kaga na rin ako sumakay ng taxi pa uwi sa sarili kong condo unit. Siguro nga wala talagang pakialam si Damon sa akin dahil pagkatapos namin mag-usap kanina, hindi man lang siya nagpakita sa akin ulit bago ako umalis. Alam ko sa sarili ko na hindi ko pa kayang makaharap sila mommy at daddy, lalo na sa sitwasyon ko ngayon. Sobrang miserable ko at ayaw ko makita nila ako sa hindi ka nais-nais na sitwasyon. Magpapalipas lang siguro ako ng mga ilang araw sa sarili kong condo unit. Gusto ko kasi mapag-isa. Gusto ko magmuni-munit damin ng sakit ng kabiguan hanggang sa masanay ang puso ko sa sakit at hindi na ako iiyak kahit na kailan. Gusto ko na lang sigurong maging manhid para kahit kailan hindi na ako makakaramdam pa ng sakit. Sa paglipas ng mga araw sa sarili kong condo unit, wala naman ding nagbago sa akin. Nandun pa rin ang sakit at pighati. Hindi na rin ako lumalabas. Nagpapadeliver lang din ako ng mga kakain na kung minsan wala sa oras ang aking pagkain. Hanggang isang umaga, bigla na lang ako nakaramdam ng panghihinat pananakit ng aking tiyan. Wala akong choice kundi ang kunin ng aking phone na tawagan ng taong pwedeng makatulong sa akin. Sa sobrang sakit ng aking tiyan, bigla ako nagising sa katotohanan na may buhay pala sa sinapupunan ko na kailangan ng pag-iingat. Mabuti na lang talagat bago ako umalis ng isla, pinaabot sa akin ni Damon sa pamamagitan ng kanyang isa sa mga bodyguard ang aking mga gamit kasama na ang aking phone. Ngayong may nararamdaman akong kakaiba sa sarili ko, kailangan ko na sigurong tapusin ang pagmumukmuk ko at bumalik na sa mga magulang ko na alam kong hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin nila ako. Ramdam ng buo kong katawan ng sakit. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito, pero isa lang ang sigurado ako. Mukhang sinisingil na ako ng aking kalusugan dahil sa ilang araw na pagpapabaya. Hello, Stella. Mahina ko sambit kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Selena, ikaw ba talaga yan? Narinig kong bigkas ng gulat na boses na kakambal kong si Stel. Malungkot ako ng pangiti habang nakahawak ang isang kamay ko sa aking tiyan. Nasaan ka? God, mabuti naman at naisipan mong tumawag. Alam mo bang sobrang nag-aalala na kami sa iyo? Seryosong bigkas ni Stella talata sa boses niyang pagpapanik. Lalo namang kinain ng matinding kalungkutan ng puso ko, ngayon ko lang lubos na naisip na dapat pala noon pa ako bumalik sa amin. Sa pagbalik ko dito sa Manila, dapat pala dumiretso ako sa kanila. I need help, Stella. Please, tulungan mo ko. Basag ang boses na bigkas ko. Hindi ko na napigilan pang emosyon ko. Napahagulol na ako ng iyak. Selena, ano nangyayari? Nasaan ka? Tell me, nasaan ka at pupuntahan kita kaagad? Nagpapanik na tanong ni Stella sa akin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko para kahit papaano matanggal man lang ng kahit na konting paninikip ng dibdib ko. Sa kondo ko. Nandito ako sa kondo ko. Mahina akong sambit. Sa kondo? Teka lang. Paano hindi na natuloy pang sasabihin na kakambal kong si Stella nang muli ako nagsalita? Pwede bang mamaya ka na magtanong? Puntahan mo na muna ako dito, please. I need help. I really need help, Stella. Mahina ko sambit. Okay, fine. Hintayin mo ko. On the way na ako. Tarantang bigkas dito kaya naman kaagad ko na rin pinatay ang tawag. Namaluktot ako sa ibabaw ng kama at pilit na pinapakalma ang sarili ko. Hindi ko rin maiwasang makaramdam ng takot, lalo nang maisip kong baby na nasa sinapupunan ko. Lord, sorry. Sorry po. Alam ko masama akong tao pero tama na. Hayaan niyo na po sanang bumalik sa dati ang buhay ko. Tulungan niyo po ako mawala ang sakit at iligtas niyo po si baby. Mahina akong sambit. Dahil sa hindi maipaliwanag na sakit na naramdaman ko, ni hindi ko na nga namalayan pa na himatay na pala ako.
Nagising ako ulit niya nasa hospital bed na kung saan sa unang pagmulat ng aking mga mata, ang luhaang mukha ni Mommy Bridget ang kaagad na sumalubong sa akin. Mom, may hina akong sambit. Kaagad naman tong napatitig sa aking mukha at gano'n na lang ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito nang mapansin na gising na ako. Diyos ko, Selena, anak, ano nangyari sa'yo? Bakit? Bakit? Umiyak niya sambit. Hindi ko na naman mapigilan ang muling maluha. Sorry po, mommy. Bigkas ko kasabay ng mahinang paghikbi. Natigilan naman ito at kaagad na pinunasan ng luhang lumabas mula sa aking mga mata. It's okay baby. Pasensya ka na kay mami ha. Nandito lang ako sa tabi mo. At kung ano man ang pinagdadaanan mo, handa akong damayan ka. Handa akong makinig sa lahat ng mga sasabihin mo. Basta ipangako mo lang sa amin na huwag mo na itong uulitin. Huwag na huwag ka nang umalis na hindi nagpapaalam sa amin ha. Lumuluhang bigkas nito. Lalo namang naging pasaway ang luha sa aking mga mata. Wala yatang balak na tumigil na sinabayan pa ng mahina kong paghikbi. Ano kayang mangyayari ngayong nakabalik na si Selena sa kanyang pamilya? Hanggang kailan kaya may tatago ni Selena na nagbunga ang mga nangyari sa kanila ni Damon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.